Cayetano, sinampal si Pangilinan. Naku, ang lupit po nito mga kababayan. Alam nyo kasi itong nangyari sa debate, nagkabarahan, nag-away po si Cayetano at saka itong si Pangilinan kasi alam mo naman, itong si Pangilinan, alam mo ito, wala ho itong alam pagdating sa mga bagay-bagay na basta siya namumulitika, okay na sa kanya yun, di ba? Siya ho ay alam naman natin, pinklawan to the max, anything that would destroy the Duterte, sa kanila hong sasakyan ho nila yan. Kaya naman eto hong si Cayetano, aba, malupit ang mga binitawan at sinampal ng katotohanan etong si Pangilinan. Nako po, alam nyo mga kababayan, pag pinanood nyo talaga itong nangyaring sagutan sa Senado, nako, talagang maaano kayo, sasabihin nyo talaga sa isip ninyo. Huwag nyo nang debatihin si Cayetano dahil talaga nga naman kayo ay mayayari. Oh. Totoo yan. Hindi, walang biro ho. Pag si Cayetano ang inyong dinibate, sigurado meron kayong paglalagyan. Oh, yan ang katotohanan. Pag si Cayetano ang inyong dinibate, ay sure shot yan. Sure shot yan na kayo ay may paglalagyan. Dahil iba ho ito si Cayetano pag nakipagdebate. Nakita naman po natin kung paano binara ni Cayetano po ito si BBM during the debate. And this time, ito naman ang binabara niya, itong si Pangilinan. Malupit ho yung nangyaring bangayan dyan. Pero bago yan, syempre, ibang balita muna tayo kasi ito may matinding nangyayari. Nagkakagulo na daw. Naku, patay tayo dyan. Nagkakagulo na dyan sa Cavite. Naku, totoo ba yan? Tingnan natin. Naku, kasi alupit to. Alupit to nang nangyayari dyan dahil nga sa ginagawa nila dito kay Revilla, na kung saan sabi nga nila bakit yung kriminal nagiging bayani at yung talagang mastermind siya pang nakakatakas, di ba? Hindi tama hindi tama yung nangyayari na yan at marami ho ang nagrereklamo at marami ho ang nagagalit dyan sa Cavite. Panoorin po muna natin to bago po tayo pumunta doon sa issue. Kasi maganda yung issue ni Cayetano tsaka ni Pangilinan. Talagang kumain ng alikabok. Ika nga ito si Pangilinan, kumain ng alikabok sa tindi ni Cayetano. Pero ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue muna dito kay Revilla. Pasok. Tumangging maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Lupit Ako ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Nako. Kamusta po kayo, sir? Laban lang. Yan, ganyan. Alam mo, dito ako bilib sa mama na to. Hindi, walang biro. Bilib ako. Ang ganda nga nung sinabi, sino nga ba nagsabi nito? Na marami ang nabilib sa ginawa ni Senator Bong Revilla. Kasi alam nyo, sa totoo lang ito, wag naman ho tayong marami ho dyan ang nagtatago. Di ba? Marami ho dyan ang pag hinahanap ng batas ay nagtatago. Di ba? Pero katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, even if alam na niya na si Pangulong Duterte nun, di ba? Alam na niya na dadali siya sa dahig. Umuwi pa rin mula sa Hong Kong. At tayo po ay kasama doon, di ba? Nagpunta po tayo doon. Galing din to tayong Hong Kong noon. Kaya nakita natin yung tension before going home from sa Pilipinas noon. Nung nandun kami sa Hong Kong. And everyone is advising him to stay a while, stay and think for another day. Pero hindi, sabi ni Pangulong Duterte, uwi ako. Kinabukasan umuwi. Dapat nga, gabi pa umaga, uwi na siya. Talagang hinarap niya kasi alam niyang wala siyang ginawa. Di ba? Eto rin si Senator Bong Revilla. Alam na niya lalabas na yung warrant. Ilang beses bang sinabi? Ba may makukulong, may alam naman natin, hindi makukulong si Romualdez. Protektado yan. Lalong-lalo naman di makukulong si BBM. So alam na natin yan. Itong tono ng ombudsman, tono ng DOJ, laging si Bong Revilla. Kasi nga naman, nakulong before, so easy target siya.
Yan ang ginawa sa kanya siguro parang iniisip nila ano natin to, isakripisyo natin itong kaibigan natin na si Bong Revilla. Dalawang matatamaan nito. Una, yung Cavite ay mapupunta na sa Rimulya, which is alam naman natin kung gaano kaganid sa kapangyarihan ng mga Rimulya. At remember, rich boat city ang Cavite. Yan pag nakuha nila ang Cavite sa 2028 panigurado, paya nilang ipanalo yung kanilang kandidato diyan. Talagang babrasuhin nila yung election diyan. So, hitting two birds in one stone. Pangalawa, 'di ba? Ano yung pangalawa na yon? Siyempre, artista 'yan, nakulong na dati, magiging tampulan ng batikos 'yan, bashing 'yan, 'di ba? Pagka ginanyan ka, magiging tampulan ka talaga ng batikos ng social media. At iniisip nila dahil doon ay makakalimutan na natin ang kawalang niya ni Romualdez. Makakalimutan na natin na si Romualdez at si Zaldico ang siyang pinuno noon nung panahon na merong tinatawag na pinaka-corrupt na budget sa ating bansa, yung 2025. Alam natin ang nangyari dyan, di ba? Sabi nga nila, sa BICAM, tapos dun sa small committee, sino ho ba yun? Walang iba kung hindi si Romualdez po yung namumuno nung time na yun. So, alam ng lahat na ang talagang big fish, not just for the sake of using big fish, pero kahit to bata alam ho na pag sinabing big fish malaki. 'Di ba? Hindi lang sa kasalanan, malaking tao din. Pambihirang buhay rin. 'Di ba? Pero nako po, sorry po. Oy, sandali, anong nangyari doon? Sira ulo ka. Bakit ka nagpe-play? 'Di ba ho? So ano ibig ko sabihin? Doon pa lang malalaman mo na kaagad. Doon pa lang malalaman mo na mga kababayan na talagang meron hong plano ho sila. Kaya nila ito si Revilla. At even if na alam na niya na ikukulong siya, gagawin siyang sacrificial lamb ng gobyernong ito at sasabihin, tingnan nyo na, kahit kakampi namin, ipakukulong namin. Yan ang kanilang pinupunto di ba? Pero hindi yan ang gusto natin. Ulo ni Romualdez ang gusto natin, hindi Revilla. At hindi rin Bong Revilla, kung hindi Bongbong Marcos ang gusto nating makulong. Bakit itong si Revilla? Nananahimik sa kanto, 'di ba? Nananahimik po ito tapos yung entire na mga tiwaling opisyal ng DPWH, sila pa ang bayani, sila pa ngayon ang ginawang state witness. Saan ka nakakita ng ganun, 'di ba? Katarantaduhan talaga Diyan mo malalaman talaga na there is something wrong with these people. There is really something wrong with what is happening in our country. So, ewan ko, paano rin niya to? Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty. Tumangging maghain ng pleas nagre-replay kaugnay ito sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto nyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator? Ang kulit kasi ninyo. Kung hindi naman kayo si Raulo rin Si Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Grabe, Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso.
Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating Yun. PWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kita nyo na? Confirm. Kapatid. Saan ka nakakita? Yung isa sa pumirma na naglabas ng warrant. Kapatid ng abogado nito. Yung nag-accuse sa kanya. Yung nagpapalusot. Yung umamin na siya'y nagnakaw. Tapos naging state witness. Bakit? Nagturo ng iba. Di ba? Ang linaw nung paliwanag po ni Topacio dyan eh. Pinaliwanag na natin dito yan eh. Hindi pa pwedeng gagawa ka ng krimen. Di ba? Gagawa ka ng krimen. Halimbawa, magnanakaw ako. Magnanakaw ako ng ginto ni Boss Dada. Alam mo naman si Boss Dada. Napakaraming ginto niyan, di ba? Magnanakawin ko yung ni Boss Dada, yung ginto niya. Tapos nung nahuli ako, alam mo ginawa ko? Para hindi ako ang kasuhan at maging state witness ako, tinuro ko si Jay. Si Jay talaga yun eh. Di ba? Si Jay yung nagnakaw. Sabi sa batas merong tawag dyan eh. Yung Latin na tinatawag dyan at sinasabi, hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwede. Kailangan meron kang ebidensyang ilalabas. May collaborating witness ka pa. Hindi pa pwedeng basta ka lang magtuturo. It will not stand as an evidence, enough evidence to convict a person. Pero anong ginawa ng DOJ? Ginawang state witness. Nakakita ng ganun. Di ba? Doon pa lang sablay na eh. Doon pa lang sablay na. Tapos eto pa. Yung witness kuno. Di ba? Yung naging state witness kuno na si Bernardo na totoong may kasalanan, totoong umami na may kasalanan. Yung abogado niya ay abogado. Ay kapatid ng taga-Sandigan, bayan na nagbigay ng warrant kay Revilla. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Talaga maiinis ka eh. Pambihirang buhay oo. Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Yan. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Pero hindi niya tinanggi. Diba? Mahiya naman po kayo, sir, ma'am. Sa judge na yan, mahiya ka naman. Delikadesa na lang. Sabihin na natin, there is no such thing. There's no such rule na yung kapatid mo, kung yun ang abogado nung nag-aakusa, ikaw ay kailangang mag-inhibit. Ibig sabihin ng inhibit, aalis ka muna, hayaan mo na muna yung ibang judge. Di ba? Kahit ba sabihin nating walang rules yun, which is questionable, still, delikadesa naman. Sir, ma'am, delikadesa naman. Halimbawa, kami ng kapatid ko, pareho kami abogado, di ba? Siya yung judge. Ako, abogado ko ni Boss Dada. Si Coach Oli, kapatid ko, di ba? Judge siya. Mantakin mo, ako yung abogado ni Boss Dada. Tapos inaakusa niya si Jay na ang lakas kumain. Halimbawa lang, gluttony. Tapos, ipakukulong niya. Dahil sa sobrang lakas kumain na walang kami ng pagkain, ipakukulong ko si Jay Guevara. Kukunin ko si Banat Bay na abogado. Kasi, yung judge kapatid ko. Sa tingin ninyo, anong itsura nun? Dito makikita mo talaga na, nagtatarantaduhan tayo mga kababayan. Gaguhan to. Ginagago nyo kami. Di ba? Tapos sasabihin nyo, wala namang rules eh. Oo nga, walang rules, pero mahiya ka naman. Anak ka ng totsang kalabaw, Ikaw, judge ka, mahiya ka. Itong Sandigan Bayan Court, kakaya naman niyang ganyan. Umalis ka na, delikadesa naman.
Kung meron ka ha, kung may dignidad ka pang natitira, delikadesa na, mahihiya ka naman. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman Abay, dapat lang. Papatagalin nyo pa. Halata nang niluluto yan. Lutong-luto na eh. Alam mo, lutong-luto na ito. Obvious na obvious yung ginagawa nila kay Bong Revilla. Diversion doon sa tunay na mastermind. Plus, itong mga ganito, talagang ito'y halatang politika lang sa Cavite. Kita nyo yung pangarap ng tarantadong yun? Nakita nyo yung tarantadong yun? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung tarantadong yun. Ha? May pangarap maging presidente. Oh. Sige nga, hindi pa, tangin na all dots, ika nga point to that direction. Para talaga basagin si Bong Revilla. Yurakan, dumihan, para magalit ang Cavite. Na alam natin, naku, hawak nung tarantado na yun na gustong tumakbong presidente. Saan ka nakakita ng ganun? Lahat dikit-dikit doon, lahat nakaganon, oh. Halatang halata namang luto yan. Sabi nga sa basketball, lutong Macau. Hindi ko alam ba't tinawag na lutong Macau sa basketball. ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Kaya korte na. Alam mo ito diyan pa ako bilib eh. Kasi pag ikaw nag-ahin ka ng guilty plea o guilty bargain, parang ganon, sinasabi mo, sige, aamin na ako dito para bumaba yung sistensya ko. Malamang palayain pa siya, di ba? Kasi yung isang kaso lang naman niya yung non-bailable eh. So pag umano siya ng not guilty dyan, ibig sabihin, tinatanggap ko, so makaka-bail siya. Pero hindi eh. Alam mo yun, dito literal ginigipit. Dati, isipin nyo, bakit dati inilagay dun sa Krami? But this time, pinahihirapan talaga. Doon talaga sa kulungan. Pinahihirapan, sinusubukan biyakin ito si Superman. Di ba? Sinusubukan nilang biyakin tong mama na to. Para talagang syempre, pagka pag guilty plea ka, bababa ang insistensya mo, baka makalabas ka. Pero at the same time, yung sa tao, kita nyo na, di ba, sabi ko sa inyo, meron kaming big fish na may kukulong, umami na, guilty, Pero dahil nga sa may paninindigan to, alam mo, sorry ako para sa akin yung pagsuko niya, umangat ang respeto ko. Yung ganito niyang not guilty plea, umangat lalo. Alam ko yan kasi nga sabi ko nga sa inyo, sa dami ng kasong aking kinaharap lahat ng pasikot-sikot dyan, syempre pinapaliwanag ko sa abogado ko. Sabi ko, paki-explain nga sa akin lahat yan, mga terms dyan, mga mangyayari dyan. Kaya alam ko yung mga ganyan sabi ko, lupit nitong maman to, talaga nanindigan siya. Di ba? Hindi, tayo naman nanindigan din dahil yung kaso natin, lahat ng kaso natin, dismiss. Ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano ibig sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. Direktang not guilty plea naman ang inihain ng 2 iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Ganito rin halos ang tema sa ginawa nilang prayer rally. Grabe, kita nyo? Kung korap, magkakaganito ba? Napakatangan nyo naman. Ito'y talagang grabe sa dami ng tao daw dyan sa Cavite. Kasi sabi ko nga sa inyo, wag ako ang tanungin ninyo. Ang dami kong kaibigan sa Cavite o kahit nga ilan ng membro ng Banatero sa Cavite. Talagang tinatanong sila ano ba talaga? Totoo ba? Maayos ba itong si Revilla? Sino ba talaga ang tolongges dyan? Isa lang yung sagot nila
Alam na natin lahat yun. Di ba? Alam na natin kung sino tolongis dyan sa Cavite. Di ba? Bakit pa aanuhin mo yan? Alam na ng tao yan. Sa Cavite. Doon iginit ng Mrs. ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis sa konsensya ng kanyang mister. Yun. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit. Alam ko yung pinagdadaanan ni Madam eh. Kasi kakampi mo ito. Kakampi mo yung administrasyon. Kakampi mo si Marcos. Oh. Tapos nilaglag. Una, alam nyo ba na nilaglag yan sa eleksyon? Nilagyag yan itong nakarang eleksyon. Hindi matatalo si Bong Revilla. Maniwala kayo sa akin. Luzon, Visayas at Mindanao, hindi matatalo yun. Napaka-imposible. Inendorso pa yun ng INC. Hindi talaga siya matatalo. Whether you like it or not, malakas talaga yan. Dati nga yan ang pinaplanong patakboy ng presidente nun eh. Malakas po talaga itong maman to. At pangalawa, maayos talaga magtrabaho ito. Minsan kasi, tanda natin marami sa inyo nanlalait dahil, ano na natin to, let's deal with the elephant in the room. Alam natin, pag nagrarally, sumasayaw siya ng budots. Because that's how the Filipinos are, alam mo yun, na-entertain, especially on the rally, tapos doon sila na, But, sa totoo lang, if you would check his record, being a senator, being a public official dyan sa Cavite, maganda ang record niya. Talagang nagtatrabaho. Kasi minsan lang, kailangan mo lang talagang sakyan yung, alam mo yun, yung style of campaigning. You have to accept. As a matter of fact, yan nga din yung sinabi nun kay Moke. Kasi si Moke nung unang simula niya, sinasabi sa kanya is, seryoso si Mocha. Kasi sinabi sa kanya, wag ganyan. Kasi hindi ganyan maano ang tao. Alam na natin na you are serious in serving the people. Alam na natin ang motibo mo ay maganda. Pero before going to that service, you have to do yung ganyang klaseng campaigning. Kasi yun ang nagkiklik sa tao. But it doesn't mean that's who you are. It's just a matter of how you approach. Kasi it's like making a deal, a negotiation. 'Di ba? Sa negotiation, hindi naman yung uupo ka, yung kapartner mo na kaka-negotiate mo, tara, pag-usapan natin ang negosyo. Hindi ganun. Pag nag-negotiate ka, aalamin mo muna ano ba trip nito. Trip ba nito uminom? Trip ba nito ng bababae? Alam mo, pangit man pakinggan, but that's the truth. 'Di ba? Sa Japan, ginagawa yan, negotiating. Sa ano kaya ang trip nito? Kung ang trip nito, mountain. You have to know it. Kung ano yung trip nung kausap mo. For you to be able na maipasok yung agenda mo, yung gusto mong mangyari, kailangan mo munang sakyan yung trip ng tao na kausap mo. It's the same thing with campaign. Before mo magawa yung gusto mong gawin, pag ikaw na upo na, kailangan mo munang makarelate doon sa mga tao sa baba. Alamin mo muna, ano ba trip nila? Pag nakarelate ka na, that's the time, ipasok mo na yung gusto mong sabihin. Gusto mong gawin dyan sa bayan mo. Ganun talaga eh. Alam mo, sabi nga nila, bakit yung mga Duterte hindi ginawa yan? Hindi din. Iba lang ang ways ni Pangulong Duterte. Kung nandun kayo sa campaign nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami niyang binitawang joke na yung iba siniseryoso ng mga putang inang media. Tanga kasi yung media. Remember, si Pangulong Duterte at that time, hindi naman niya target yung media. Ang target niya yung tao. So, bibitaw siya ng joke. Kasi doon siya magaling at doon din nakakakunik ang tao. Akala siguro ng media, ganun etong tao na to. Kaya nga tinan nyo in the first part, diba? Babaero ko. Sige, hahalik ako ng babae. Oh. Nag-enjoy ang tao. Ginawa niya yung na-entertain ng tao. Pero nung naupo siya, nanghalik ba siya ng babae? Nung naupo siya, nagjo-joke ba siya na baliwala? Hindi ba siya nagtrabaho? Nagtatrabaho siya. At ang lupit na ginawa niya sa bayan natin. At alam natin yun, ramdam natin ngayon yun. Na itong Pangulong to,
si Rodrigo Roa Duterte, talagang nagsilbi sa bayan to the point gumanda ang ating peace and safety sa ating Pilipinas. Ang ating mga negosyante naging kampante, dumaming investment, maraming napagawa na infrastructure. Diyan ka nakadama ng pagbabago eh. But remember, during the campaign, it started with jokes, started with silly things, di ba? Na parang ginagawa ba yun ng presidente? Hindi, communicate muna siya. So what's my point? Ganun din naman to si Revilla. Kaya hindi ako nagko-comment dun sa mga inaasar siya, nagbubudots-budots. Alam mo, pumunta ka sa kampanya. Halos lahat kumakanta. Lahat nga ng politiko pagka-campaign, lahat ng politiko during the campaign nagiging entertainer. No? Walang biro. Lahat. Kaya nga napaka-plastic. Kung aakusahan lang natin to isang tao na to, nagbudot siya. Iba nga kumanta. Sumayaw. Di ba? Pero may nagawa naman nung naupo. So that's my point. So anong ibig ko sabihin nito? Etong tao na ito, kung ito magnanakaw, kung ito talaga ay masamang public official, people will not talagang support this person. Kita niyong suporta sa kanya ngayon kahit ginigipit siya. Sabi ko nga sa inyo, mali kayo. Baka dumating ang pagkakataon pag ito tumakbo ng mas mataas na posisyon, patay kayo, maniwala kayo. Ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Nagbabalita. So ayan po mga kababayan, sana po ay maunawaan natin ito. Alam nyo ako, sabi ko nga sa inyo kilala nyo ako, si Banat Bay ako. Pag tama talaga pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. And hindi ako yung tipo ng taong basta-basta lang pagdating sa panghuhusga. Hindi ako yung tipo ng vlogger na kung ano yung agos sinasakyan ko. Sabi ko nga sa inyo gawain na po ko ito at maging ang mga banateros na kumontra sa to go against the wave o yung maging against kami doon sa mga tao na sa tingin nila tama sila pero in reality mali talaga. Eto, maraming pang nagsasabi dyan na keso kita nyo na, pangalawa niya na yan, bla 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 bla. Hindi po. Sabi ko sa inyo, alam ko ho nangyari. Alam ko, nung nakulong siya dati, it is because of Aquino. Alam na natin yan. I will not go through it kasi patay na yung presidente. Pero dahil kumontra siya sa kagustuhan ni Pinoy noon, kaya siya nakulong. Kaya nga na-acquit Acquitted po siya. Alam niyo sabihin na acquitted? Not guilty. Iyan po ang sinabi ng court. And yet, at that time, grabe yung akusasyon sa kanya. Siyempre, yellow propaganda ba naman? Alam nyo naman ng yellow propaganda Yan ang pinaka-hayop sa propaganda. Mga hayok yan sa propaganda. Ito mga dilawan Pinalabas talaga siyang sobrang sama. Diba? Ganun ang ginawa sa kanya. And yet, eventually, lumabas siya. Bakit? Sabi ng korte, asan ang ebidensya nyo? Wag nga. Wala. Walang kwenta yung ebidensya na inakusa sa kanya. This time, umuulit na naman. Kasi nga, easy target siya Yeah? Kaya sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo na mabuti ito. Maniwala kayo sa akin. O ito, pag-usapan po natin itong kay Cayetano. Talaga nga namang niyari niya. Niyari niya po si Pangilinan. Talagang sinampal ng katotohanan. Grabe ho ito. Nagulat ako dito. Sabi ko, wag nyo talagang sa dami-dami nang babanggain yung senador. Oo, si Marcoleta magaling din. Ito honestly, this is my honest opinion. Maraming klase ng matalino. Maraming klase ng magaling na abogado. Si Marcoleta, magaling na abogado, naninindigan, matikas. Okay, magaling. Pero in conveying message, sometimes medyo masyado siyang malalim. Minsan masyado siyang technical na hindi masyadong nagigets o alam mo yon. Ano pa nga si Marcoleta, gentle pa. Okay. Pero pag si Cayetano ang bumanat,
Ha? Pag si Cayetano ang yumari at nakadebate mo, debater talaga. Pahiya ka. As in, mapapahiya ka talaga. Ito, bibigyan ko kayo ng sample ng napahiya si Pangilinan dito bago natin i-play yung mas mahaba. Ito, sample lang ito. Papakita ko sa inyo. The first to reclaim was Vietnam. The most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Yes, that's right. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Ayan. Sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. Malaysia. Oh, di ba? So, diyan pa lang sabi ko, yan ang problema sa mga dilawang tae, mga dilawang senador, mga pinklawan. Basta lang sila bitaw ng bitaw. Kita nyo, nakakapit pa nga siya doon. Bakit? Tutumba siya. Bakit? Alam mo yung kanyang body language? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung body language ni Pangilinan. The most aggressive is Tingnan nyo. Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, Tingnan nyo, nakakapit siya. May bumubulong sa kanya eh. as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Mali po, it's Malaysia. Nakikipaglabang ka sa China, hindi mo alam, di ba? Na Vietnam at Malaysia ang pinaka-agresibo at marami dyan. Tapos sasabihin mo ngayon yung China. You know why? Hindi ba kayo nagtataka dyan? Hindi nyo ba naisip yan? Bakit kaya China sila ng China eh? Mas madami naman ng Vietnam. Mas marami naman ng Malaysia. Bilangin nyo ha, mas marami yun. Di ba pinakita na nga ni Sas yan eh. Mas marami yung Vietnam at Malaysia. Bakit pinag-iinitan ng China? You know why? Dinidikit kasi nila ang China sa mga Duterte. As in, ang ano nila dyan, basta China, Duterte may kasalanan. But in reality, sa totoo lang ho, napakaayos ho ng relationship natin at maayos ang ginawa ng China sa atin. As a matter of fact, dito nga ako takantake. Sino ba ang nagbigay sa atin ng mataas na tariff? Amerika ba o China? Amerika eh. Sinong tumulong sa atin during the pandemic? Unang nagbigay sa atin ng mga bakuna? Amerika ba o China? China. Sino nagpagawa ng mga magagandang na inagaw mismo ni Bongbong Marcos dito sa Davao? Di ba China rin? Alam mo kanina nagpunta kami sa coastal ha. Sabi ko nga kung lumamig lang to, para na ako nasa Europa. Oo. Kasi remember, di ba nagpunta tayo dyan sa Europa, ilang beses tayo nagpunta dyan. At isa sa paborito natin dyan, yung Barcelona. Kasi doon sa Barcelona, merong beach eh. Ano ba yun? May mga coastal din sila. Sabi ko nga kulang na lang dito sa Davao City, mga siksing matatangos ang ilong. Parang Spain na ito, parang Barcelona na ang dating nito. Yeah? Totoo naman anong punto ko doon? Ibig ko lang sabihin, ganun kaganda. At may video ho tayo. Pinakita ko. Kung gusto nyo makita, nasa Facebook ko po yan. Kita nyo naman yung project. Alam mo, doon sa drone na ginagamit ko, hindi ko pa kasi kabisado yun kaya natatakot akong sa dagat kasi ang lakas ng hangin gumagano yung drone. Hindi, doon sa video, hindi gumagano kasi nga merong gimbal yun. Pero sa gumagano yung drone. Pag pumupunta na doon sa may dagat, natatakot ako baka mamaya biglang bumagsak. Sayang naman yung pera natin doon. Mahal din yun, di ba? 30,000 din yun. So anong ibig ko sabihin? Pag tiningnan mo kasi talaga yun, in person, pag tiningnan mo yung parang harang, bago pa yung mismong ganun, may harang pa ng mga parang malalaking bato. Hindi ito yung pipitsuging bato ha. Ito yung that can stand yung tindi ng agos, yung tindi ng alat ng tubig. Ganun siya katibay na kahit magka-tsunami, siguradong mahaharang. Magkakaroon ng splash sa kung may tsunami, pero mahaharang po yun. Unless yung tsunami kasi laki ng isang buong building. Pero grabe ang lalaki ho talaga.
So, imposibleng umabot doon, bago patamaan ito, may haharang na. Ganong kalupit po. So, anong ibig ko lang sabihin? Ang tindi ho ng ginagawa ng China sa pagtulong sa Pilipinas. At may mga mas matitindi pang nananakop ng ating quote-unquote West Philippine Sea. Pero bakit yan ang pinag-iinitan? It's all because idinidikit nila at malapit ang mga Duterte sa China. Alam nyo, hindi naman malapit ang Pilipinas sa China eh. Pero China lang kasi ang matulungin. And not only in the Philippines, even in Africa, in other countries. Ewan ko nga, mga putang inang tatanga-tanga lang itong mga senador natin. Pumunta kayo sa ibang bansa. China is the number 1 ngayon in terms of modern technology. Sila yung kayang gumawa ng sobrang bibilis. Yung kanilang technology. Sabi ko, the mere fact, Apple is no longer made in US but made in China. It speaks so much. It's an American company and yet China ang tumitira. All the bags, di ba? Lumabas yan. Totoo yun. Yung mga designer bags, designer na mga brand, saan ginagawa? Sa China. Ang gagawin lang nila, alam nyo ba sikreto dyan? Kasi merong dyan sikreto na may percentage ng gagawin para ma-declare mo made in France, made in Paris. So ang gagawin, yung finishing ng mga bags, ginagawa sa Paris, sa Italy, doon para masabing made in Paris o made in Italy. Pero most of it, sa China na ginagawa. So anong ibig ko lang sabihin? Ang titindi ng ginagawa ng China, not only in the Philippines, but also in other countries as well. Tingnan nyo, halimbawa na lang dati sikat na sikat ang GoPro. Alam nyo yan, di ba? Pag sinabi, action camera, GoPro. Wala na. GoPro, bankrupt. Sino pumalit? DJI, Insta360. Ano pa? May lumalabas pang mga bago ngayon. It's all China company. Ganon sila katindi at ganon sila tumutulong sa iba't ibang bansa. Not only in technology, but also in all infrastructure. Ganon sila kalupit. And that's the only thing that they want sa atin. Oo, may mga tarantadong Chinese. I believe that. Pero, dahil ba sa may tarantadong Chinese, lahat ng Chinese citizen tarantado na? Buti pa nga sa kanila eh. Ang dali mabitay dun eh. Sa Pilipinas, tangina, ginawa ng lahat, di pa rin bitayin. Doon bitay talaga eh. O ano pa? Yun na nga lang, sabi ko nga sa inyo eh, yun na nga lang panahon na tayo ay walang makuha ng tulong. Sino nagtulong sa atin? Yung Sinovac, malamang maraming namatay kung hindi nabakunahan agad. Ganun ho. Tapos, hindi naman sila talaga ang pinaka nananakop. Mas marami pa. Hindi ko sinasabing huwag ipaglaban, hindi po ako pro-China. That's not what I'm saying. Kasi yan ang pinalalabas ng mga tarantadong mga pinklawan at saka mga dilawan at mga makakaliwa. Sinasabi nila pag inanoon China, ibig sabihin pro-China ka. Hindi. Andyan ang Malaysia, andyan ang Vietnam. Ba't di yan ang sitahin nyo? Because hindi nila kayang idikit ang Malaysia at Vietnam kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte. Again, sabi ko nga sa inyo, lahat ng galaw ng dilaw, lahat ng galaw ng pink, at lahat ng galaw ng teroristang makakaliwa is to destroy the name Duterte because they're afraid on 2028. That's the only reason bakit diin na diin sila dito sa China. And another reason is para malihis ang issue ng flood control. Asan na yung lintik na flood control? Project na yan. Yung ghost flood control project na yan. Wala na. Blue Ribbon, anong ginagawa ninyo? Lacson, ba't yan ang concentration ninyo? Diba? Ito, paparinig ko sa inyo yung tindi nito ha. It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you.
Yo. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about You're, decorum. you're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. Hindi. You are simplifying Palakasan ng boses. complicated na international. Oh, ayan. Ito. Babalik tayo dyan. Yun lang yung pahapyaw ng... Ito talaga yung buo. Going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung Pro-China na si Cayetano. Tignan ninyo. Bukas. Ngayong araw na to, pro-China na siya. Yan ang sasabihin ng mga tarantadong dilawan, tsaka mga pinklawan, tsaka mga teroristang komunista. Pero ang pinupuntirya niya dito, yung pambabastos at katarantaduhan ni Tariela. Yun ang pinupunto niya dito. Iba na naman ang pinupunto ni Kiko Matching dito. ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama't mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that, okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the Yan. Ibig niya sabihin, yun lang naman kasimple yun. Is this a official statement of our government? Which is not. Clear yan sa mga galaw ng administrasyon na to. One, bakit i-open ang visa-free sa China? Two, bakit laklakan ba o dinner o social drinking ang First Lady sa ambassador mismo? 3, yung mismong DFA, kinausap si Erwin Tulfo, sinasabing, oy, sabihan mo yung mga kasama mo. Actually, mabuti nga si Erwin Tulfo nakinig di ba? Ibig sabihin, alam na niya. Uy, sabi ng China, chotomate lang, medyo wag kayo masyadong relax lang kayo. Ay, sabi ng China, sabi ng DFA, di ba? Oh. Tapos etong si Marcos, nakikipag-usap sa presidente ng China. Tapos may isang tarantado na opisyal, biglang bababuyin ang presidente, nakausap mo. As simple as that, walang matinong tao na magsasabing tama ang ginagawa ni Tariela. Ulitin ko, walang matinong tao na magsasabi na sa kalagitnaan ng gusto ng ating presidente na makipag-usap at makipag-negotiate sa China, biglang may opisyal na bababoy at gagago sa China. Imagine niyo, anong katarantaduhan yun? Sinong nasa katamaang isip na magsasabing okay lang ang ginawa ni Tariela? of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. Hindi daw bastos yan. Okay? So ito yung sinasabi ni Pangilinan, hindi daw bastos yan. Okay? So, imaginein mo to. Baliktarin natin ng istorya. Sige nga ho. Ito, kung hindi ka rin tanga, Kiko Pangilinan, baliktarin natin ng istorya. Merong picture na ganito.
si Jinping at saka si Bongbong Marcos nagkakamayan. Tapos may isang nakatayong Chinese general dyan na ang picture na pinapangaral niya doon sa mga tao ay mukha ni Bongbong na nagsashabu, yung mukha ni Bongbong na nakikipag-talik ng ewan. Magugustuhan nyo ba? Akala ko ba nag-uusap tayo? Akala ko ba aayusin natin to tapos yung general ninyo sasabihin adik ang presidente namin. Di ba magagalit kayo? Ako hindi ako magagalit doon. I mean, di ba? Magagalit tayo eh. Bakit? Nagde-negotiate tayo, nakikipag-ayos tayo. Tapos biglang meron tarantadong general na biglang maglalabas ng meme ng presidente natin. Oh, ganyan ang ginawa ni Tariela. Yan yung sinasabing katarantaduhan. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. The Department of National President, Defense tingnan nyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, So sinasabi ng DFA, follow the decorum. Hindi ko maintindihan ba't hindi maintindihan itong Kiko Pangilinan na ito. Yung simple lang naman. Hindi naman natin sinasabing ibigay natin ang putang inang West Philippines na yan. Hindi yun. Ang sinasabi natin dito, wag natin pirman tong resolution na sumusuporta dito sa tarantadong Tariela na to. Sa ginawa nitong tarantadong Tariela na to, na binaboy niya yung presidente ng China habang nakikipag-usap ang ating presidente. Huwag natin suportahan ito. Yun ang sinasabi ni Cayetano. Ito naman si Kiko, sasabihin niya, there's nothing wrong with that. Tanga ang puta. kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will Wow. your staff put No, a it's meme not about towards China. Stupid reasoning. Pangilinan. Hindi yung point na, I'm not from China, dapat yung babuyin. So, pwede palang babuyin dahil Chinese ka lang? So, parang, ano to? Anong katangahan to? Ang sinasabi dito, nag-uusap tayong dalawa. Nag-ano tayo, pinagtatalunan natin what is the right thing to do. Tapos bigla yung staff niya maglalabas doon ng placard, Kiko Matching. Oh, 'di ba? Na nakasabit na mukhang Chonggo. Na mukha mo nakalagay doon. Habang yung pinagsisilbihan ng staff na yon nakikipag-usap sa iyo. Tama ba 'yun? Hindi naman tungkol sa China 'yun. Ang sinasabi dito, proper decorum. Proper. About decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no. President. Buta, malayo yun. You are simplifying Manalo yung apple and oranges mo dyan. Session is suspended for 1 minute. Na international Labo talaga nito ni Kiko Pangilinan. Halatang halata eh. Gusto lang talaga idiin yung China issue. Kiko, and to you, I think we were just making a point. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where... Yes. Tinan nyo kung gaano kabobo itong si Kiko Pangilinan na. Dito, nahulog siya. Nahulog siya sa bangin. Sinasabi niya, etong resolution, hindi ko naman sigurado kung yung caricature ito. What the fuck? So you're making a resolution and saying, we are supporting the statement of Tariela. Pero nung tinanong ni Cayetano, anong statement yun? I'm not sure if this is the right statement na we're supporting. What the stupidity naman yan? Where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs.
you do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. If you are an official, especially under the president, napaka-importante nun, mga kababayan. Kasi decorum mo naman, respeto doon sa presidente to presidente, 'di ba? Nagagalangan sila. Tapos ikaw na nasa ilalim ng presidenteng isang gumagalang doon sa isa, gagawa ka ng kababuyan. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, Tingnan niyo yung palusot nito ni Kiko Pangilinan. Tingnan niyo, another kastupidutuhan itong tao na to. dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Alam niyo na kagad ang papalusot ni Kiko Pangilinan. Sasabihin niya yung mga dyaryo sa China na hawak ng gobyerno ng China, binababoy si Marcos. Tingnan niyo. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is that a flattering caricature. If I do that caricature to any world leader, kahit dito, di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had a we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. Yun. Ganda ng panawanog ni Cayetano dito. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor. He can be like Ronald Llamas and call himself a Political analyst. Or a political analyst, diba? Nayari ka, Lamas. Lamasin mo lang ni si Hindi, alam mo, tama siya dito eh. Simple lang eh. Official to eh. Hindi dapat ginagawa ng official na nasa ilalim ni Marcos ito. Kung gusto niyang gumawa niyan, mag-resign siya, hubarin niya yung pagiging general niya, tapos maging vlogger na lang siya. Mga may toyo na vlogger When dyan. you're in uniform, the other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin, Ayan tignan mo di ba naririnig yung bulong-bulungan ng mga staff niya? Tanga rin yung mga staff niya Kesyo, yan ang ibinigay. Yung media daw ng China. Tandaan nyo media ng China naglabas niyan. Although it's still a state-controlled entity sa bansa nila kasi it's communist. So lahat ng media doon, kontrolado nila. And yet, it's still media. Ibig sabihin, hindi official. Ang tanga-tanga talaga.
Hindi official statement yan ng gobyerno. Kung PTB ang naglabas niyan na under the state of the government of Marcos, hindi kikwestiyonin yan ng China. Walang pakialam ang China sa PTB4. Ang tanga naman. Shit, ewan ko. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTB4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTV4, is not considered track 1. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Hindi alam niya ni Kiko Pangilinan. Alam niyo kung bakit alam ni Cayetano? Kasi naging DFA siya. Secretary siya. May alam sa foreign relation. Ibig sabihin ng track 1, hindi ikaw yun eh. Hindi ka official eh. Hindi ka naman dito eh. Oo, kontrolado ka ng gobyerno, pero hindi ikaw yung pinaka-track 1, yung nasa top, na para pag nagbigay ka ng statement, parang statement na rin ng presidente mo yun. Dahil general mo yun eh. Di ba? Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if our diplomat ask, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which is deniable, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. But Why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when their state-controlled news caricatures, it's okay. no, Mr. Hindi nga okay eh. Di ba? Pinagpipilitan niya okay. Eh, sabi na nga ni Cayetano, hindi nga okay eh. Trap ka na naman dyan. Ang hina nyo talaga. Huwag na kasi si Cayetano eh. President, there is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there is an international order in foreign relations. Yan. And when these countries that control state media do it, it is accepted that it is not track 1. But when democratic countries have generals who do that, it destroys the order. Oo. Naririnig niyo yung bubulong. Tinuturuan siya si Kiko Pangilinan. Tanga ka. Sabi ko, wag ka na kasi, wala kang alam pagdating sa foreign policy. When our officials caricature, Tingnan it's not niya, okay. may bumubulong But when sa kanya, their pakinggan niyo. state-controlled news caricatures, it's okay. No, Mr. President, there is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there is an international order in foreign relations. And when these countries that control state media do it, it is accepted that it is not track 1. But when democratic Ang countries... sabi, naririnig niya yung background. Hindi, track 1 kasi si Tariela. Kiko Pangilinan, ano yan? Tatanga-tanga lang talaga. Ang hirap sa'yo kasi. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka muna. Huwag kang tatanga-tanga. Hirit ka ng hirit. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dun sa mga pasayaw-sayaw ninyo at pa-ano-ano ninyo ni Sharon Cuneta. Di ba? generals who do that, it destroys the order. Oh, formal kasi ang track 1 eh. Tinuturuan ka ngayon. Nakakaya ka. Nakakaya ka, Kiko Pangilinan. Si Cayetano pa talaga napili mo. Mukha tayong childish at bata, nasisira po ang kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Correct. Kung hindi sila napapaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry, tapos sasabihin hindi siya opisyal. Again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here. The good senator is taking it in isolation. That was January 14. December pa lang, pinuntirya na ako. Hindi nga yun ang point eh. Ewan ko.
Alam mo, minsan para kang lasing eh. Sa totoo, alam mo yung kausap mong lasing, ang dami niyang palusot. Ang pinopoint out ni Cayetano, this fucking resolution is supporting itong disrespect na ginawa ni Tariela. So, tanggalin natin yan. O, wag natin pirmahan yan. Ang pirma natin, yung sinasabi ninyo, ipaglaban yung bansa, yung pagtira ng China sa inyong mga senators, yan, ipaglaban natin. Pero itong kay Tariela, i-drop nyo na yan kasi mali talaga. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Hindi nga yan ang point. What the Nung nag-statement ang Congressman Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus on Tariela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. President. This resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela they were complaining about. No, Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit yun our na sabihin armed forces, nyo. Mr. President. Wag si Tariela. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagre-reklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Ayan na. Sila ang tumataya dyan eh. Yan na yung parang tipong sinasabi niya. Pag kinontra natin si Tariela, hindi natin sinusuporta ng Coast Guard. Gunggong! Si Tariela lang, hindi ang Coast Guard. Anak ka ng weteng Pangilinan. Bobo ka ba talaga? Nagtatanong lang ako. At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President. kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that's his opinion that hindi to pwedeng pahabain. This affects OFW. Yun. This affects our ailing economy. Yun. This affects our being a Christian nation. Yun. This affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil mali kayo, mali na rin gagawin ko. Yun. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, okay. So I take offense sa sabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakakapag-debate sa Russian Ambassador, American Ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate. Especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado. Yun. Which I'll go to the other point because hindi tayo magkasundo dyan. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Yun. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila eh. Yun. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako hindi ko sasabihin yon. Tama. Ako sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi Hindi, ko, yun Mr. ang sinasabi President. mo. Kasi Yun. you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. Mr. President, Hindi. Hindi pa tapos. Relax ka lang. Ina mo, This is relax ka lang. The question. The resolution question statement. Sabi dito, whereas in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China, etc., etc., walang naka-attach ko anong statements nila. So paano tayo magdidebate dito? Yun. That's why mahaba to eh. Mga pang 3 araw to, iniisa-isa ko yung statements. Pinapakuha ko sa staff. Nagsumula lang ako kay Tariela because
tinitingnan ko statements ni Senator Risa. I think that's within her rights. She's been Walang problema. Some of her, I may agree or disagree, but yun ang statement niya. I'm looking at the statement of the gentleman from Pampanga. You're a senator, you're a patriot. But yung kay Tariela, nakita ko kaagad eh. Tama Sabit. yung iba niyang mga statements, pero mali yung ginawa niya. Yo. Na ganyan ang gagawin mo. Kasi pag ginawa kay President Bongbong yon, regardless kung opposition ako administrasyon, pagtatanggol ko siya. Dahil mali eh. Ang mali is mali. Hindi pwedeng mali sila. Mali na rin tayo. Tama sila. Tama Yun. tayo. May tama tayo niyan. Yun. So Mr. President, this is the question. How will we discuss and vote on this? Kung wala naman dito yung statements na kuni-question natin. Sa madaling salita, kulang-kulang yung resolution. 'Di ba? Supporting Tariela, sabi nga mismo ni Kiko Pangilinan, hindi niya nga alam kung ano dun yung statement ni Tariela. Tapos at the same time, we are questioning the statement of China. And wala naman din doon sa papel kung ano yung statement ng China. So what the fuck? Ba't mo pipirma ng isang bagay na kulang-kulang? Tama, mali. Ang ganda ng point niya dito, ah. So will the gentleman attach these questions and furnish the members of this this chamber? I don't think we ever passed a resolution. Mr. This is just 30 seconds, tapos na ako. On this point, we've never passed a resolution condemning anything without specifying what we're condemning. Yun. So, pwede bang sabihin, hindi ko gusto yung sinabi ni Senator Marcoleta sa CA. Hindi po. I saw the statement of Senator Lacson. I saw the other statements. Specify nila kung ano sinabi niya. Nakita ko statement ni Senator Marcoleta. Clarify niya. At least malinaw. Eto parang carte blanche na lang. Lahat ng sabihin ng Chinese ambassador, mali. Paano kung sinabi niya, good morning? Mali din yan. Paano kung sinabi niya, ni hao, good morning? Mali din. Kino-condemn natin yun? Bawal na mag-good morning sa Pilipinas? Oo, mali din. Kasi wala nga doon eh. Wala doon siya nakasulat. Alin doon sa statement ng China ang mali? Isulat nyo. Tapos papipirmahan nyo ng blanco. Ano to? Tang-inang yan, no? Alam mo, ganito na lang kasimple yan. Paikliin na lang natin, ha? Sorry, ha? Pero, alam mo, may mga tamang ginagawa at sinasabi si Tariela. Pero may mga mali. At maling-mali ito. Kaya dapat hindi suportahan yung resolution na sinasabing sinusuportahan yung officials natin, kasama din si Tariela. Sandali, may ginawang masama si Tariela na hindi tama. Why would I sign this? Second, why would I sign this kung sinisita ninyo ang statement ng China pero wala naman dito yung statement ng China? Kung hindi naka-indicate na masyadong vague. Ano yung para lang sa optics? Hindi, we are against China so we sign. Against what? Against what statement? Diba? Hindi naman pwede yung parang hindi abogado to si Kiko Matching eh. Alam mo, kaya itong mga to, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit tayo, na itong issue ng China na yan, hindi naman po talaga yan dahil sa, alam mo yun, dahil lang sa gusto nilang labanan ng China. Hindi ho, ito po ay dahil sa, dinidikit ho nila sa mga Duterte ang China. Watch, tingnan ninyo, gagamitin nila yan na propaganda kay BP Sara Duterte on 2028. Sasabihin nila pro-China yan. Binaboy nila, sinisiraan nila imahe ng China, tapos ididikit nila pro-China yan. Observe. And I'm telling you this, balikan nyo itong video na to pagdating ng during the campaign. Pro-China ang sasabihin nila kay VP Sara Duterte. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita uli tayo sa susunod nating video dito po sa Banat Bahay. Sana po mag-subscribe po kayo. Kung pwede rin, sana rin i-share nyo naman ito sa mga kaibigan nyo para maliwanagan sila. Ano bang problema nangyayari dito sa China? Alam ko malalim tong issue na to, pero ang sinisita natin dito, let the president, let the DFA do their jobs. Huwag nang pakialaman ng mga amuyong, mga politikong nakikialam at nakikisawsaw dahil lang gustong gamitin sa politika o di naman kaya isang general na kulang lang sa pansin, kulang lang sa aruga. Diba? So, ikalat po natin tong video na ito. Subscribe po tayo. At the same time, kung maaari, kung meron naman kayo dyan na pang-suporta kay Banat Bay,
suportahan natin ng legal ang channel na to sa pamamagitan ng membership. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kita po ulit tayo. Ako po si Banat Bay. Okay, bye-bye.